May ulat ng bagong tangkang kudeta sa Iran. Parang linggo-linggo na lang may ganitong balita. Magulo talaga ang pamunuan ngayon. Walang kabuluhan ang negosasyon hanggat hindi pa tsak ng Iran kung sino ang namumuno. Lalo pang lumalala ang krisis sa ekonomiya araw-araw. Narito ang bagong ulat. Ang ulat na ito ay mula sa Iran International. Nilalayon ng Pangulo ng Iran na si Peskazan at tagapagsalita ng parlamento na si Galifaf na tanggalin si kalihim ng ugnayang panlabas Araghchi dahil sa pagsunod umano sa utos ng commander ng IRGC sa usapang nuklear nang hindi ipinapaalam sa pamahalaan. Ngayon, maaaring maalala ng ilan sa inyo nung una, nang naganap ang negosasyon sa Pakistan, ang tagapagsalita ng parlamento ang naging pinuno. Siyang namuno sa negotiating team papuntang Pakistan para sa Iran. Pero pagbalik nila sa Tehran, mukhang inalisa ng IRGC ng kapangyarihan sa negosasyon ang tagapagsalita ng parlamento. Pagkatapos, ang kalihim na ugnayang panlabas na lang ang namuno sa negotiating team. Nang gumalik ang kalihim ng ugnayang panlabas sa Pakistan para mag-alok ng bagong kasunduan sa Estados Unidos noong katapusan ng nakaraang linggo. Hindi sumama ang tagapagsalita. Ngayon, natanggap natin ang ulat na ito. Dahil dito, may mga haka-haka na tinanggal si Galif Baab sa negotiating team dahil ayaw niyang makinig sa IRGC o handa siyang magbigay ng labis na konsesyon sa negosasyon. Mahalagang tandaan na si Galif Ba, tagapagsalita ng parlamento sa Iran, ay matagal nang naghahangad ng kapangyarihan. 3 beses siyang tumakbo sa pagkapangulo ng Iran pero natalo siya lagi. Pero ngayon, mukhang lahat ng pumipigil sa kanya ay patay na o nagtatago na. Baka ito na ang chance niya na maging mas pangunahing figura sa kinabukasan ng Iran. At kaya siya ang naging kausap ng Estados Unidos sa negosasyon simula nang mapatay si Ali Larazani sa isang pag-atake. Ngayon, unti-unti na siyang inaalis sa kapangyarihan at lumalaban siya kasama ang Pangulo ng Iran. Sinabi ni Pangulong Pezeshkian sa malalapit sa kanya na kung hindi magbabago ng ugali si kalihim ng ugnayang panlabas Araghchi, siya mismo ang mag-aalis sa kanya sa pwesto. Ang pinakakagiliw-giliw na bahagi ng ulat ay ang tiyempo. Dumating ito sa araw ding nagsumite ang Iran ng bagong planong pangkapayapaan sa US sa pamamagitan ng Pakistan bilang tagapamagitan. Ngayon, bago natin pag-usapan ang planong pangkapayapaan, isang mabilis na paalala lang sa lahat na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito sa amin sa algorithm at nakakatulong ito para magpatuloy kami sa paggawa ng mga video na ito. Ngayon, pag-usapan natin ang bagong planong pangkapayapaan na lumabas kahapon. Mukhang galing ito sa mga taong malapit sa IRGC o baka ang IRGC mismo. Sabi ng mga opisyal ng Pakistan, ibinigay ng Iran ang plano kagabi, gabing-gabi nung Huwebes. Ngayon, pinag-uusapan ng Estados Unidos ang susunod na hakbang. Ito na ang pangalawang planong pangkapayapaan na isinumite ng Iran sa Estados Unidos sa nakalipas na 2 linggo. Yung una na pinag-usapan natin ay dumating bandang simula ng linggo. Sinabi ng Iran na bubuksan nila ang kipot ng Hormuz at tatapusin ang digmaan kung inalis ng US ang blockade. Pero gusto nilang ipagpaliban muna ang negosasyon tungkol sa mga usaping nuclear sa ibang panahon. Siyempre, tinanggihan ng Estados Unidos ang planong yon. Pagkatapos isumite ang plano, nagbigay ang US ng sariling kontraproposal. Galing kay espesyal na sugo, Steve Witkoff, ang kontraproposal na may listahan ng mga amyendang ipinadala sa Iran na muling isinama ang usaping nuclear sa draft. Hindi natin alam lahat ng detalye ng proposals at kontraproposals, pero alam natin ang ilang kondisyon na ibinalik ng US sa Iran. Isa sa mga iyon ay, siyempre, dapat mangako ang Iran na hindi nila ililipat ang anumang enriched uranium na kasalukuyang nakabaon sa ilalim ng lupa sa isa sa kanilang mga pasilidad nuklear. Pangalawa, ang pangako ng Iran na hindi muling magtatayo ng alinman sa mga nuclear site habang may negosasyon. Malino na walang nais pumayag na ang Iran ay magtago ng enriched uranium na maaring gamitin sa paggawa ng nuclear bomb, habang sumasang-ayon silang talikuran ng kanilang ambisyong nuklear sa negosasyon. Sa kabutihang palad para sa lahat, labis na na-infiltrate ng mga espiya ng Israel ang lipunang Iranian. Kapag sinubukan ng Iran na gumawa ng kalokohan sa enriched uranium site, agad itong malalaman ng Estados Unidos. At ibig sabihin nito, agad na muling sisiklab ang digmaan. Bukod pa rito, may access ang US sa satellite at satellite imagery ng mga nuclear site ng Iran. Kaya kapag may nakita silang mabigat na gamit na ginagamit sa paghuhukay, madaling hulaan ang ginagawa ng Iran. Ibig sabihin, matitigil ang negosasyon. Tungkol dito, binanggit ito ni Pangulong Trump kahapon. At sa palagay ko, ang pahayag na ito na ginawa niya ay bago pa man magsumite ang Iran ng kanilang counterproposal.
Pero gayunpaman, pakinggan natin ang sinabi niya. Talagang maganda. Oo, magpapatuloy pa yan. Maayos ang kalagayan ng bansa kahit may operasyong militar. Hindi ko ito tinatawag na digmaan. Mas gusto mo ba ng operasyong militar? Talaga tayong sabik na makipagkasundo ang Iran. Iyon lang masasabi ko. Ayoko pumasok sa usapan pero hindi sila pwedeng magkaroon ng sandatang nuclear. Bukod pa doon, pero wala na kanilang Navy, wala na kanilang Air Force. Halos lahat ng kadamitan nila ay nawala na. Alam mo, mga 2% na bagsak na ang kanilang mga pabrika ng drone. At halos 10% ng pabsak ang kanilang mga pabrika ng missile. Marami na tayong napabagsak sa mga missile nila. Tumamit sila ng ilan, pero mas marami tayong napabagsak kaysa sa nagamit nila. Kamangha-mangha talaga ito at gusto na nilang makipagkasundo. Pero sa kabila ng katotohanan tayo ay nasa tinatawag ng ilan na digmaan, nakapagtala pa rin tayo ng bagong pinakamataas ngayon sa stock market. Sobrang taas na talaga ang S&P natin, lahat sila mataas na. Lumabas ang bagong draft isang araw, matapos ang pagpupulong ni Pangulong Trump kasama ang mga komander ng Sengkan at iba pang mga komander ng militar para talakayin ang mga opsyon ng militar ng Estados Unidos. Pinag-usapan nila ang plano para sa maikling pero malakas na pag-atake sa Iran. Umaasang mabasag ang deadlock sa negosasyon. Humiling si Admiral Brad Cooper, commander ng US Central Command, sa Pentagon na magpadala ng Dark Eagle hypersonic missiles ng Army sa gitnang silangan laban sa Iran kung muling sumiklab ang digmaan. Hiniling ang missile na ito dahil inilipat ng Iran ang mga missile launcher nila sa labas ng abot ng dating ginagamit ng US na precision strike missile. May abot ang mga ito ng humigit kumulang 300 milya at hindi nilagay ng Iran ang kanilang mga launcher sa labas ng 300 milya ng abot na yon. Pero itong bagong missile, ang Dark Eagle hypersonic missile, ay may abot na humigit kumulang 1,700 milya. Pero ito ay isang napakalihim na missile. Ito ay isang bagay na hindi pa nagagamit ng Estados Unidos sa labanan noon. Kaya maraming eksaktong detalye ang nananatiling classified. Ayon sa Bloomberg, may mga usap-usapan na 8 pa lang ang ganitong missile ng Estados Unidos ngayon. Ginawa ito ng Lockheed Martin para labanan ang advanced air defense systems ng China at Rusya. Bawat missile ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $15 milyong. At ang bateryang ginagamit para ilunsad ang mga missile na ito ay nakakahalaga ng humigit kumulang $2.7 bilyong bawat isa. Kaya kung magsisimula ulit ang digmaan, hula ko gagamitin ang mga missile na ito para sirain ang anumang air defense o mga launcher na alam ng Estados Unidos. At syempre, mabilis na magtatag ang US ng pang-inibabaw sa impapawid sa loob ng Iran. Kamakailan, nagdaos ng closed-door classified briefing para sa mga senador, kung saan ibinahagi ng kagawaran ng depensa ang mga plano sakaling magsimula muli ang digmaan. Syempre, hindi ibig sabihin na ito nang mangyayari, kundi ito ang mga opsyon ng Estados Unidos kung hindi umusad ang negosasyon. Kasama si Senador Blumenthal sa pagpupulong at nagbahagi siya ng ilang detalye pagkatapos. Pakinggan natin. Napanood ka lang namin sa mainit na palitan, Senador. Tungkol ito sa mga opsyong militar na ipinaalam daw sa Pangulo ayon sa pagkaunawa namin. At narinig mo si Christian na nag-uulat na kalihim ng depensa, si Marco Rubio ay naroon pa rin. Ang alam namin, ito ay serya ng malalakas na pag-atake laban sa Iran. Posibleng pagkuha ng bahagi ng Strait of Hormuz at maaring magsangkot ng tropang Amerikano sa lupa. Sa tingin mo ba may malinaw na estratehiya sa puntong ito kapag naririnig ang mga opsyon na inihaharap sa Pangulo ngayong gabi? Erin, talagang walang malinaw na estratehiya na malinaw na ipinakita at inilarawan sa pagdinig na yon kasama si Kalihim Hegseth. At makikikita rin ito sa mga komento ng Pangulo na pabago-bago mula sa tila bukas sa negosasyon hanggang sa tuluyang isara ito at magbanta ng pagkawasak ng mga sibilisasyon. May impression ako mula sa ilang mga briefing na natanggap ko, pati na rin sa ibang mga pinagkukunan, na isang nalalapit na pag-ataking militar ay talagang pinag-uusapan na. Talagang nakakabahala dahil maaring malagay sa panganib ang mga anak ng Amerika at magdulot ng maraming nasawi. Sa kabilang panig ng digmaang ito, patuloy na sinisira ng gastusing pang-ekonomiya ang ekonomiya ng Iran. Pakinggan ang sinabi kahapon ng kalihim ng pananalapi. Dahil sa Operation Economic Fury, bumagsak sa pinakamababa ang pera ng Iran. Karapat-dapat,
ang mga Iranian sa bagong panahon na hindi maibigay ng tiwali at simbolikong rehimen. Habang nagsasara ang industriya ng langis at halaga ng pera, dapat aminin ng rehimen ng Iran na mas deserve ng mamamayan nila ang higit pa kaysa sa kaya ng gobyerno. Gaya na napag-usapan kahapon, hindi na makontrol ang inflasyon habang bumubukas muli ang ekonomiya. Umabot na ito sa mahigit 50% mula ng bahagyang magbukas ang ekonomiya dahil sa tigil putukan, ngunit nananatiling walang pag-asa ang mga tao na gumanda ang buhay. Dahil lumalala ang sitwasyon, inanunsyo ng mga kumpanya na magtatanggal sila ng empleyado para makaligtas. Habang nangyayari ito, patuloy na tumataas ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, langis at gas. At ang sahod ng mga tao ay nawawala o lumiit pa. Bagaman bukas na ang ekonomiya, hindi pa rin ito umuunlad at tumaas pa ang inflasyon. Kaya humina ang kakayahang pambili ng ipon ng mga tao. Pakinggan ninyo, narito ang detalye. Tingnan mo ang gastos ng Iran sa digmaan hanggang ngayon. Sa Strait of Hormuz, noong panahon ng kapayapaan, mahigit 80% ng lahat ng kanilang kalakalan, kabilang na ang kanilang langis, pagkain at tubig, ay dumadaan sa Strait of Hormuz. Kalakalan sa dagat, 70% nito ay nahinto na ngayon. Sige, ang araw-araw na pagkalugi sa ekonomiya ay halos 450 milyon kada araw. Bukod pa dyan, tumaas ang inflasyon ng 67% taon-taon at ang dolyar ng Estados Unidos ay talagang dinudurog ang pera ng Iran sa ngayon. Ang pagbagsak ng ekonomiya ay nagdulot ng time bomb para sa Iran na kailangang ayusin ang ekonomiya at iangat ang mga sanksyon bago muling sumiklab ang mga protesta gaya noong Enero. Napakahirap para sa mga daga sa loob ng imburnal na malaman kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Isang paglalarawan para sa mga namumuno sa Iran habang literal silang nakaupo sa dilim. Kontrolado ng Estados Unidos ang kipot ng Hormuz. May kakulangan sa dayuhang salapi, lalo na sa dolyar ng Estados Unidos. May rasyon na ng pagkain at gasolina. Tinalikuran na kayo ng buong mundo. Magpapatuloy ang blockade hanggang maibalik ang kalayaan sa paglalayag na umiral bago Pebrero 27. Ngayon, medyo nakakalito ito dahil ilang araw lang ang nakalipas o siguro mga 2 linggo na ang nakaraan. Hayagang inanunsyo ng Iranian Foreign Minister na, "Oy, bubuksan namin ang kipot ng Hormuz." Hindi ibig sabihin ng anunsyo na binuksan na ang kipot ng Hormuz. Pero ilang minuto lang matapos iyon, sinabi agad ni Pangulong Trump na kahit buksan ng Iran ang kipot ng Hormuz, tuloy pa rin ang blockade ng US. Ngayon, may pahayag mula sa kanilang administrasyon na aalisin ng US ang blockade kung bubuksan ng Iran ang kipot ng Hormuz. Para sa akin, para magkakaroon ng isang kasunduan na dapat ay i-anunsyo na rin sa lalong madaling panahon. Gusto ng Iran na buksan ang kipot ng Hormuz kapag wala na ang blockade. Pero ayaw nilang talakayin ang nuklear na issue. Sa tingin ko, gusto ng US ng konsesyon sa nuklear at mawawala ang blockade, bubukas ang kipot ng Hormuz. Sa pananaw ng Iran, gusto talaga nilang matanggal ang blockade. Dahil syempre, maaari mong pagtalunan kung gaano katagal bago natin makita ang masamang epekto ng blockade sa industriya ng langis ng Iran. Pero hindi mo pwedeng sabihin na wala itong masamang epekto. May problema ang Iran na kailangang lutasin, maaring sa loob ng 2 buwan o 2 linggo. Tanging pamunuan ng Iran lang ang may alam sa schedule. At syempre, ayaw nilang maging bukas tungkol doon dahil malalaman ng kabilang panig kung gaano pa katagal nila kailangang ipapatuloy ang blockade bago madesperado ang Iran. Kaya tingnan natin kung ano ang mangyayari. Kahapon, tinanong si Pangulong Trump tungkol sa mga patuloy na bitay sa Iran. Pakinggan natin ang kanyang sagot. Tinawag mo na itong bagong rehimen sa Iran noon. Pero araw-araw akong nakakausap ng mga Iranian na nagsasabing sila pa rin ang parehong mga taong pumatay, nagbitay at umapi sa kanila. Nakipag-usap ako sa kanila kahit may blackout at gusto nilang itanong ko ito sa iyo. At pangalawa, si Kalihim ng Estado Marco Rubio, bakit hindi siya kasali sa mga ito? Talagang kasali siya. Palaging nakikipag-usap si Marco sa kanya. Ngayon, tingnan mo, pumatay ang Iran ng 42,000 na poprotesta nitong nakaraang 2 buwan. 8 babae ang nailigtas ko mula sa maaring pagpatay. Nagpasalamat ako at hindi nila tinuloy matapos akong makiusap. Naghahanda na silang bitain ang 8 magagandang babae na umagaw ng pansin ng marami. Pinag-uusapan ito ng lahat. Hindi mo aakalain na mangyayari ito. Nakita mo yung 8 magagandang tao na muntik ng bitay nung gabing yun. 1 linggo na ang lumipas mula noon.
At dali-dali akong tumawag sa telepono at sinabi ko, huwag ninyong gawin. Huwag ninyong gawin. Nakatingin ang buong mundo. Huwag ninyong gawin. Hindi nila ginawa at pinahaalagaan ko yan. Sa palagay ko, 4 ang pinalaya at yung natira ay palalayain sa loob ng 1 buwan. Handa na silang bitayin nung gabing yon. Kaya. Grabe sila, pinatumba pa nila yung wrestler na napatay nila. Pinatay nila ang natitirang mga kasama niya sa team. Isa rin siyang world champion na wrestler. Magaling siyang wrestler, mahusay at talentadong wrestler. Pinatay siya dahil naprotesta siya, nagsalita siya. Hindi siya nagre-wrestling noon. Ang ginawa niya ay nagsalita siya ng masama tungkol sa rehimen at pinatay siya. Pinatay siya kasama ng mga kaibigan niya. Pumatay sila ng 42,000 katao. Kapag sinabi mong pareho, iniisip nilang pareho ang ginagawa ko. Pero hindi. Sinusubukan kong iligtas ang bansang iyon sa sarili kong paraan. At wala pang nakakita niyan. Isipin mo yan. Pumatay sila ng 42,000 inosente, hindi armado, na mga tao dahil lang sa pagpoprotesta. 42,000. Sabi nila mas mataas pa raw ang bilang dyan. Matitindi sila, pero napapagsak na namin sila. Wasak ang ekonomiya nila. Kaya titingnan natin kung gaano sila tatagal. Titingnan natin.